Good evening, Revs. So, eto na yung pangalawang beses na pagbalik natin sa Abandoned Children. So, papunta pa lang tayo dun is parang excited na kasi mas madami nang pumunta. Tapos, mas madami na rin yung pagkain. At saka yung mga hiniling ng mga bata nung first time pa natin pumunta is nandun na. Mas madami yung toys. So, nung pagkadating namin doon, parang pumunta kami ni Ate Angel dun sa nursery. Tapos nakita namin yung batang naka-violet na jumpsuit. Tapos parang pinag-uunahan namin siya, and nung time na sinabi na pwede nang pumunta doon, as in tumakbo ko para lang makuha yung batang yun. Tapos siya si JM. Yung batang yun, hindi pa siya nakakasalita pero nakakapaglakad niya. Tapos, kapag may gusto nga siya, isisigaw lang niya. Tapos nung parang may nakita akong hawak ni Ate Angel, na-entertain ako. Tapos sabi ni Tita Chachi na ibigay din yung alaga mo sa iba para ma-experience din. So, pinabigay ko si MJ sa iba. And then, nung sabi naman na pwede nang ilabas yung toddlers. As in, wala ako kasi, walang alaga dun. And so, I was so alone. Tapos, meron akong hinilang na bata. As in, wala siyang kasama. E di, siya yung naging alaga ko. Siya si Angel. Tapos, as in, parang, nung hinila ko siya, parang hinag niya ako kahit di ko naman siya kilala. Tapos, bago lang siya. Edi, naisipan kong itali yung buhok niya. Kaya pumunta ako dun sa bag ko, tapos kumuha ko ng suklay at saka ng rubber bands para itali yung buhok niya. And I braided her hair, tapos na-entertain yung mga kasama niya. And then, parang nung narinig niya na may games, parang sabi niya gusto niya ng stop dance. Pero, ang ginawa, paper dance. Nung nagsimula yung game, parang parang saya-saya niya kasi magaling daw siya sumayaw. Natalo nga kami kasi ang likot-likot niya kasi nag-stop na nga yung music pero sumasayaw pa rin siya. Kasi ang bigat niya, tapos bigla siyang sumasayaw habang buhat ko siya. Kaya natumba kami nung time na yun. Tapos may gumising ulit na bagong toddlers. Tapos, isa dun si Elaine, yung alaga ni Chen. E di tumakbo siya sa akin, tapos biglang, parang hinagren niya ako kasi, ba't niya ako hiyahag? Hindi ko siya alaga nun. And then, parang na-decide ko rin na ayusin din yung buhok niya. And, dinagay na ni Mami yung headband sa kanya na 3. Kasi siya nga daw yung alaga ni Chen naman gusto ng headband dati. And then, yung time na kakain na, parang wala kasing alaga si Ate Cleo. E di parang, binigay ko na lang si Elaine kasi may Angel naman na ako. Kaya pinaalaga ko na lang si Elaine kay Ate Cleo kasi kawawa naman siya, wala siyang alaga. And, nung tapos na yung pagkain, parang ang lungkot-lungkot ko na kasi parang eto na nga yung chance na makakasama ko sila, and yet wala pang masyadong nagawa for them. Kasi ang nagawa ko lang sa kanila is mag-ayos lang yung buhok nila. Ayusin lang yung buhok nila. Pero masaya pa rin ako kasi we're given a chance na makasama ulit sila. And yung time na mag-goodbye na tayo, I hugged them all. Pati yung mga toddlers. And my feeling was so, gusto ko ulit magkaroon ng bagong kapatid. Pero hindi na pwede. And we're all girls eh. Pero masaya kasi, masaya naman kasama yung mga sisters ko. Kahit nag-aaway-aaway kami, pero maganda pa rin yung yung pakikisama namin. Kasi I'm very thankful na madami ang kapatid na babae. Kahit wala man, as in si daddy lang kasi yung lalaki sa
pamilya. Pero thankful pa rin ako kasi mababait yung mga ate ko. Yun. Kaya, parang, sige, aminin ko. Yun. I mean kasi ako kay mami eh. Mean ako kay mami. Pero, somehow, nalalambing ko rin siya and pinagpapray ko na sana ganito kami palagi sa pamilya, naglalambingan, maganda ang bonding. Para walang iwanan until the end. So, thankful pa rin ako hanggang ngayon. So, hanggang dun lang po muna yung masasabi ko. Amen.